Siya si Nita. 1950 nang si Nita ay nabuntis ni Oscar. Hindi pa siya ikinakasal at the time kay Oscar. Sa takot ni Nita at sa kagustuhan niyang itago sa kanyang magulang, nagpatulong siya sa kanyang tiyahing si Paula. Si Paula, nag-advise na ipalaglag niya ang bata sa pamamagitan ng isang doktor, si Antonio Gelus. Tawagin na lang natin siyang Doc. Ang bata napalaglag ni Nita. 1953, pagkatapos niyang ikasal kay Oscar, nabuntis siya ulit. Pero dahil inconvenient daw ang pagbubuntis sa kanyang trabaho sa Comelec, pinalaglag niya ulit ang bata kay Doc. February 21, 1955, halos wala pang 2 taon, nagpasama si Nita sa kanyang kapatid at pamangkin sa klinik ni Doc sa Carriedo. Ang 2-month-old na fetus napalaglag ni Nita sa halagang 50 pesos. Si Oscar, asawa ni Nita, nangangampanya pa naman sa posisyon ng Provincial Board sa Cagayan. Hindi niya alam at hindi siya pumapayag sa pagpapalaglag sa ikatlong beses ni Nita. Nag-file ng action for damages si Oscar laban kay Doc. Ang interpretasyon ng korte, ang death sa initial paragraph ng Article 2206 kasama ang na-abort na bata. Pagdating sa Supreme Court, ang isang unborn o hindi na ipanganak na fetus ay walang personality. Sa ating civil code, ang isang aborted creature ay hindi tinuturing na natural person at walang mga karapatan at obligasyon. Ang action for pecuniary damages dahilan ng personal injury or death ay tumutukoy doon sa na-injure. Kung hindi pwedeng magkaso ang unborn child dahil hindi siya tinuturing na natural person sa batas, then hindi rin pwede magkaso ang parents ng bata on behalf ng unborn child. Ang Article 40 ng Civil Code nagsasaad ng isang conceived o pinaglilihing bata ay kinoconsider na born or pinanganak na sa lahat ng purpose na pabor sa bata, provided na ipapanganak siya later on. Provisional personality ang tawag dyan. Ang unborn child may personality pero dapat ipapanganak siyang buhay later on. In this case, ang bata ay namatay at hindi na ipanganak. Ang unborn child na hindi pinanganak ay walang juridical personality. Ang karapatan ng isang unborn child nawawala upon its prenatal death. Hindi natatransfer ang karapatan na yan sa parents dahil wala na ang juridical personality once mamatay ang unborn baby. Pero hindi ibig sabihin hindi na makakakuha ng danyos ang parents. Ang damages kung saan entitled ang parents ay yung directly inflicted upon the parents. Pero yung mga injury o violations sa karapatan ng unborn child, hindi makakakuha ng danyos ang parents. Ang parents hindi makaka-expect ng help, support, or service ng unborn child. Limited lang ang makukuha nila. Una, sa moral damages dahil sa hinagpis na dulot ng pagkawala ng baby, at yung exemplary damages kung may mga pangyayaring hindi nararapat. Pero sa kasong ito, walang basis ang moral damages dahil si Oscar at si Nita hindi naman concerned sa mga frustrations ng pagkawala ng anak dahil kung matatandaan, nagkaroon na ng 2 instances ng pagpapalaglag si Nita. Walang pakialam si Oscar sa mga nakaraang pagpapalaglag ng kanyang misis. Yung paulit-ulit na pangyayari na yan, hindi man lang nag-imbestiga kung ano ang dahilan at nang maparusahan si Doc kahit na nalaman na niya yung ikatlong pagpapalaglag. Mas pinili niya ang action for damages kaysa criminal case or administrative case laban kay Doc. It appears na ang concern niya ay yung pera ng doktor kaya siya nagdemanda ng 50,000 for damages na ayon sa records ay exaggerated. Therefore, in this case, ni-reverse ang ruling ng mababang korte ng Supreme Court. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.